Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and good day. My name is Zahira Alwina Eita and today I'm going to discuss about habit, which is dito natin malalaman kung ano yung definition, nature, and moral responsibility. Ito yung report na tungkol sa habit or kung ano yung mga nakasanayang ginagawa ng isang tao. So pag-uusapan natin dito kung paano ito na-develop or kung ano mo yung mga uri nito or kung paano ito nakaka-apekto sa moral responsibility ng isang tao. So when we say habit is a constant and easy way of performing actions and it develops through repeated actions. So dito makikita natin na yung habit, isa daw siyang bagay na palaging ginagawa hanggang sa maging madali or parang natural na lang na ginagawa ng isang tao. And nabubuo ito dahil nga sa paulit-ulit na paggawa ng isang action. Kaya tinatawag din siyang a having na dahil parang parte na siya ng pagkatao ng isang tao. Kumbaga, nakasanayan na natin at nasa atin na yun. Yung paggawa natin ng isang habit or yung continuous na paggawa ng isang bagay. And next one is yung development of meaning or yung habit. So, the meaning of a habit change over time through interpretation or understanding. So, meaning, nag-e-evolve siya over time. Hindi siya habang tumatagal daw na nagbabago yung understanding ng mga tao tungkol sa sinasabing habit. So hinati rin siya sa dalawang klase, yung habits of being and habits of acting. So, yung entitative or yung habits of being refers to a natural qualities of a person. This refers to, or yung example niya, yung mga health, strength, or beauty. And dito nakikita natin yung mga natural qualities, yung inherent characteristics, and not commonly called habits today. So, pag sinabi nating entitative habits is yun yung tumutukoy sa likas na qualities ng isang tao tulad ng lakas, yung beauty, or yung about sa health. So, pero sa ngayong mundo or sa ngayong panahon, generation, hindi na sila kadalasan tinatawag na habits. So, yung pangalawa is yung operative habits or yung habits of acting. Habits of acting naman is this refers to habits formed through repeated actions, which is nade-develop siya through repeated actions, influence behavior, or yung main focus in ethics. So, ito naman yung habits na nabubuo dahil sa paulit-ulit na ginagawa ng isang tao. For example, yung pagiging masipag o yung pagiging tamad, ito yung isa sa pinakamahalagang ethics dahil nga nakakaapekto siya sa behavior or decisions ng isang tao. So kapag naman sinabi natin nature of operative habits, dito yung once acquired habits become difficult to remove. Nahihirapan na tayong tanggalin, hard to eliminate. Becomes spontaneous and almost automatic. Kahit hindi na natin siya iniisip is nagagawa na natin. Kumbaga automatic na siya lumalabas sa sarili natin. So kapag nasasanay daw yung isang tao sa isang gawain, nahihirapan na siya o nahihirapan na tayong alisin yung bagay na yun. Minsan nga automatic na ginagawa na natin or ginagawa ng isang tao kahit na hindi niya iniisip. For example, automatic na pag-check sa cellphone or di kaya yung pag-curse kapag nagagalit tayo or yung paninigaw or di kaya yung pagtulong natin sa mga nangangailangan kahit hindi naman natin yung pinag-isipan, kumbaga automatic na yun sa atin. Next one is yung moral responsibility and habit. Dito naman is dito nagre-raise yung question na responsible pa rin ba yung isang tao sa actions niya kahit na habit na iyon or habit na ito? So dito makikita natin yung habit and accountability or yung moral responsibility na dito pumapasok yung tanong kung accountable pa ba yung isang tao sa ginagawa niya kung nakasanayan niya na lang talaga yung bagay na yun. So sa ethical principles of habit, meron tayong habit and yung mga voluntaries. Yun siya yung voluntariness, which is yung habits do not remove voluntarily. Hindi sila natatanggal kapag kahit na free will mo lang siya. Actions remain morally imputable. So, kahit na habitual na yung isang actions, may responsibility pa rin. Ito yung sagot sa tanong kanina. Kahit na habit na yung isang bagay o yung isang actions, meron pa rin responsibility yung isang tao dahil choice niya yon at alam niya or di kaya choice pa rin niya kung gagawin niya or hindi yung bagay na yun.
Kumbaga, choice niya pa rin yung ginagawa niya. So, dito naman, involuntarily acquired habits, dito naman yung mga habits, some habits are formed without awareness. Acquired unknowingly, lack of awareness, not morally responsible. Dito naman yung mga habits na nade-develop nang hindi natin namamalayan. Lalo na noong bata pa yung bata pa tayo or bata pa yung isang tao. Kung hindi aware ang tao sa habit na iyon, is hindi siya fully responsible. For example, yung mga mannerisms na naa-adapt natin through growing up, di ba? Yung mga mannerism na napapag-aralan natin during childhood. So, sa voluntarily acquired evil habits naman, bad habits formed knowingly. So, dito, evil habits acquired knowingly. Sincere effort to change matters. Actions may become involuntarily. So dito, kung alam ng isang tao na masama yung habit na ginagawa niya, pero seryoso naman siya na gusto niyang baguhin yung bagay na yun o yung actions na yun, maaari na mabawasan yung moral responsibility niya habang patuloy siyang nagsisikap na baguhin yung action na nakasanayan niya. For example, pinipilit ng isang tao na tumigil sa pagsisinungaling or di kaya pinipilit niya yung sarili niya na baguhin yung pagtaas ng boses niya or di kaya yung paninigaw niya tuwing nagagalit siya. So, dito natin malalaman, in conclusion to all of that, dito natin malalaman na yung habits is nasi-shape siya ng behavior or yung habits is sinishape niya yung behavior rather. So, operative habits affect morality. Responsibility depends on awareness, yung origin natin ng habit, and yung effort natin sa pagbabago sa kung ano yung nakasanayan nating habit. So, malaki yung nagiging epekto ng habits sa behavior or character ng isang tao. Kahit na automatic na minsan yung mga actions natin, hindi siya tuluyan na inaalis or yung freedom at responsibility ng isang tao. Kaya, it's very important na mag-develop ng good habits at itama yung mga masasamang habits o yung mga nakakasanayan nating mga ginagawa or mga bagay. So, dito natin makikita na good habits build a good character. Yung habits daw na ginagawa natin sa pang-araw-araw is unti-unting hinuhubog yung sarili natin o yung pagkatao natin. Kaya kung gusto natin maging mabuting tao, kailangan natin sanayin yung sarili natin sa mga mabubuting gawain at hindi sa mga masasamang gawain. So that's all for my report. Thank you for watching and listening. That's all. Jazakallahu khairan.